5 taon, 1,800 at 25 araw ko nang ipinagpapalit ang langit para sa 4 na sulok ng kusinang ito. Habang hinihiwa ko ang mga rekado para sa paboritong beef caldereta ni Mateo, tinitigan ko ang aking mga kamay. Magaspang na ang mga ito. Wala na ang lambot na dati ay humahawak sa control yoke ng isang Airbus A320. Ngayon, ang tanging kontrol na mayroon ako ay sa talim ng kutsilyo at sa tinde ng apoy sa kalan. Na yon ang 5th anibersaryo ng aming kasal. Espesyal ang gabing ito dahil ito rin ang gabi kung kailan ipapasa ni Mateo ang kanyang final evaluation para maging senior captain. Lahat ng suporta ay ibinigay ko. Ibinenta ko ang aking sasakyan, ibinigay ko ang aking mga naipon nung ako pa ang mas mataas ang ranggo sa kanya. Lahat para sa pangarap niya. Dahil ang pangarap niya ay pangarap ko na rin. O, iyon ang akala ko. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa itaas. Ang opisina ni Mateo. Kasunod nito ang boses ng aking biyenan, si Mama Aurora. Ang kanilang usapan ay tila isang malamig na hanging pumasok sa mainit na kusina. Mateo, kailangan mo nang tapusin ito ngayong gabi. Hindi na natin kailangan ng isang janitress na may singsing sa bahay na ito. Wika ni Mama Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak, malayo sa mapagmahal na biyenang ipinapakita niya sa harap ng ibang tao. Alam ko, Ma, nakakasakal na ang pagiging masyadong mabuti ni Annalyn. Masyado siyang boring. Amoy bawang na siya palagi, sagot ni Mateo. Tumawa siya. Isang tunog na tila bumasag sa lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanya. Huwag kang mag-alala, Ma. Narito na si Celine. Siya ang babaeng dapat na nasa tabi ko sa cockpit. Maganda, matalino, at higit sa lahat, piloto pa rin siya. Hindi tulad ni Annalyn na kinalimutan na ang paglipad para lang magluto. Paano ang pera niya? Ang pondong ginamit natin para sa huling training ni Celine. Tanong ni Mama Aurora. Wala siyang alam, Ma. Akala niya ay napunta yon sa utang ng pamilya natin. Hayaan mo siya. Pasalamatan na lang natin ang kanyang katangahan bago natin siya palayasin. Tumigil ang mundo ko. Ang kutsilyong hawak ko ay bumaon sa table, hindi sa karne, kundi sa kahoy, na tila ba iyon ang puso ni Mateo. Walang luha. Isang kakaibang lamig ang gumapang mula sa aking mga paa hanggang sa aking utak. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing pinagpuyatan ko, ang kanyang mga manual para turuan siya, ang bawat sentimong pinaghirapan ko sa himpapawid, lahat ay ginamit nila para sa ibang babae. Hindi pa ako nakakahinga ng malalim nang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Mateo, kasunod si Mama Aurora, at isang babaeng pamilyar sa akin. Si Celine. Nakasuot siya ng isang malinis at bagong-bagong pilot uniform. Ang unipormeng dapat ay suot ko pa rin hanggang ngayon. Oh, Annalyn, buti naman at tapos ka na magluto, bungad ni Mateo. Walang bakas ng guilt sa kanyang mga mata. Sa halip, pagmamalaki at pang-uuyam ang naroon. Gusto ko lang ipakilala sa iyo si Celine. Siya ang bagong first officer ko sa kumpanya. At simula ngayong gabi, siya na rin ang titira dito. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Dito titira? Mateo, anibersaryo nating na yon. Ano itong kalokohan na ito? Ang boses ko ay matatag. Walang pang-inginig. Isang bagay na tila ikinagulat nila. Annalyn, iha, huwag ka nang maging madrama. Singit ni Mama Aurora habang iniinspeksyon ang mga pagkaing inihanda ko. Tingnan mo nga ang sarili mo. Losyang ka na. Hindi ka na nababagay sa anak ko. Isang captain si Mateo at ang kailangan niya ay isang reyna, hindi isang kusinera. Salamat sa kaldereta, ha? Pero maari ka nang mag-impake. Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng pera ko. Mahinohon kong sabi. Bawat salita ay tila isang bala na hinuhulog sa sahig. Ang pondong yon ay para sa pamilya natin. Ginamit niyo yon para sa training ni Celine? Numiti si Celine, isang matamis, ngunit nakalalasong ngiti. Actually, Captain Annalyn,
Oops, ex-captain pala. Ang galing mo kasing mag-ipon. Napadali ang certification ko dahil sa pera mo. Don't worry, aalagaan ko si Mateo. At ang posisyon mo sa langit? Akin na rin yun. Lalong dumiin ang gupit ng katotohanan sa aking sistema. Inasahan nilang hihulog ako sa aking mga tuhod. Inasahan nilang magmamakaawa ako, iiyak, at tatanungin kung bakit nila ito nagawa. Ngunit doon sila nagkamali. Sa gitna ng trahedyang ito, isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang natutulog ang biglang nagising. Ang piloto sa loob ko, ang babaeng marunong humarap sa engine failure at turbulence nang hindi kumukurap, ay muling nag-take over. Tapos na ba kayo? Tanong ko. Ang aking tinig ay kasing lamig ng asero. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong sabi mo? Sabi ko, tapos na ba kayo sa mga drama ninyo? Dahil nakakairita ang script nyo. Sobrang klise. Wika ko habang dahan-dahang tinatanggal ang aking apron. Inilapag ko ito sa counter ng may katumpakan. Mateo, akala mo ba ay napakatalino mo? Akala mo ba ay kontrolado mo ang sitwasyon? Annalyn, lumayas ka na bago ko patawagin ang mga security ng subdivision. Sigaw ni Mama Aurora. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit dahil sa kawalan ko ng takot. Hindi niyo na kailangang tumawag ng security. Lalabas ako sa bahay na ito sa sarili kong mga paa, sabi ko. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa maliit na drawer sa gilid ng kusina. Kinuha ko ang aking lumang logbook at ang aking lisensya na kahit expired na ay maingat ko pa ring itinago. Hinarap ko silang muli. Mateo, binigay ko sa iyo ang lahat dahil mahal kita. Pero ngayong gabi, tinapos mo na ang lahat ng utang na loob ko sa pamilyang ito. Celine, tanggapin mo ang basurang ibinibigay ko sa iyo. Bagay kayo. Dahil ang basurang tulad ni Mateo ay para lang sa taong mahilig sa tira-tira. You bitch! Akmang sasampalin ako ni Celine. Ngunit mabilis kong nahuli ang kanyang kamay. Ang hawak ko sa kanyang pulso ay kasing higpit ng isang mechanical clamp. Huwag mong susubukan, Celine. Baka malimutan kong isa akong lady at ipakita ko sa iyo kung paano maglanding ng kamao sa mukha mo. Bulong ko sa kanyang tainga. Binitawan ko siya ng marahas, kaya napasandal siya kay Mateo. Tumingin ako kay Mateo nang may matinding pagkapoot na hinaluan ng awa. Ibinigay mo ang lahat para sa isang lisensya na kinuha mo gamit ang pera ko. Tandaan mo ang mukhang ito, Mateo. Dahil balang araw, titingala ka sa langit at makikita mo akong lumilipad ng mas mataas kaysa sa maaabot ng imahinasyon mo. At sa araw na yon, hihilingin mong sana ay hindi mo na lang ako nakilala. Hindi na ako naghintay ng sagot. Naglakad ako palabas ng bahay. Bit-bit ang tanging natitirang dangal ko. Sa bawat hakbang ko sa semento, nararamdaman ko ang paghupa ng sakit at ang pag-usbong ng isang plano. Isang malamig at kalkuladong plano. Bago ako tuluyang makalabas ng gate, kinuha ko ang aking cellphone. Pinindot ko ang isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Captain Soleman? Si Annalyn ito. Handa na akong bumalik sa ere. Kailangan ko ng tulong mo. Isang bagong kabanata ang nagsisimula. Ang Annalyn na kilala nilang sunod-sunuran ay patay na. Ang naglalakad ngayon sa ilalim ng kadiliman ay ang babaeng muling kukuha ng kanyang pakpak. At kapag nangyari yon, walang sinuman ang makapagpapabagsak sa akin. Ang bawat pintuan ng mga flight schools at airline companies na aking pinuntahan ay tila pader na yare sa bakal. Sa loob ng isang linggo, iisang sagot ang aking natatanggap. Pasensya na, Captain Annalyn, pero puno na kami. O kaya naman ay ang mas masakit na, may advisory kaming natanggap tungkol sa iyong record. Hindi na ako nagulat. Alam ko ang haba ng galamay ni Mateo. Bilang isang tumatandang senior captain sa isa sa pinakamalaking airline sa bansa, madali para sa kanya ang magkalat ng lason laban sa akin. Sinisiguro niyang wala akong babalikan. Gusto niyang makita akong gumagapang pabalik sa kanya, nagmamakaawa para sa pagkain, at bubong na masisilungan.
Ngunit hindi niya alam, mas pipiliin ko pang yakapin ang lupa kaysa muling lumuhod sa harap ng isang katulad niya. Kinuha ko ang tanging trabahong bukas para sa akin sa loob ng Ninoy Aquino International Airport. Hindi bilang piloto, hindi bilang flight attendant, kundi bilang isang janitress sa ilalim ng isang outsourcing agency. Ang dulo ng aking mop ay dahan-dahang humahaplos sa malamig at makintab na tiles ng departure area. Suot ko ang isang asul na unipormeng maluwag sa akin. Ang aking buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang aking mukha ay walang kahit anong bakas ng kolorete. Sa bawat pagdaan ng mga pasaherong nagmamadali, nananatili akong nakayuko. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil tinitignan ko ang refleksyon ng aking sarili sa sahig. Isang babaeng binura ang pagkakakilanlan, ngunit nananatiling buo ang paninindigan. Isang pamilyar na tunog ng mga takong at sapatos ang narinig ko mula sa dulo ng pasilyo. Ang tunog na yon ay tila isang martilyo na tumatama sa aking dibdib. Naroon sila. Si Mateo, sa kanyang puting uniforme na tila walang bahid ng dumi, at si Celine, na nakakapit sa kanyang braso gaya ng isang linta. Nagtatawanan sila habang naglalakad patungo sa VIP lounge. "Look at this, Mateo!" Boses ni Celine, puno ng kagalakan, na tila ba nakatapak siya ng ginto. "Ang ganda talaga ng bagong terminal. Pakiramdam ko, dito talaga ako nababagay." "Siyempre, Celine, you are a captain's woman now. You deserve only the best," sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang parehong boses na dati ay bumubulong sa akin ng mga pangako ng katapatan. Tumigil sila sa tapat ko. Hindi dahil nakilala nila ako, kundi dahil kailangang dumaan ni Mateo sa basang bahagi ng sahig na kasasabon ko lang. Huminto ako sa pagmop at tumabi. Ang aking mga mata ay nakapokus lamang sa dulo ng aking sapatos. "Hey miss, dahan-dahan naman sa pagmop. Baka madumihan ang sapatos ko, mahal ito." Reklamo ni Celine. Inirapan niya ako bago bumaling kay Mateo. "Bakit ba ang daming ganitong uri ng tao sa airport? Minsan, nakakasira ng mood ang makita sila." "Hayaan mo na sila, babe. Trabaho nila yan." Ang mga taong walang narating sa buhay, hanggang sa dumi na lang talaga ng iba ang kaya nilang asikasuhin. Sabi ni Mateo nang may mapait na tawa. Nanatili akong tahimik. Ang aking panga ay naninigas sa pagpipigil. Gusto kong iangat ang aking ulo at isigaw sa mukha niya na ang sapatos na ipinagmamalaki niya ay binili gamit ang perang pinaghirapan ko sa himpapawid. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang bawat pangungutya nila ay nagsisilbing gasolina sa apoy ng aking determinasyon. Nang makalampas sila, nagpatuloy ako sa paglilinis, hanggang sa makarating ako sa dulong bahagi ng maintenance hangar, ang lugar na iwasan ng karamihan dahil sa ingay at amoy ng langis. Doon ko nakita ang isang matandang lalaki na nakadapa sa ilalim ng makina ng isang lumang Cessna. Si Captain Soliman. "Hindi ganyan ang pagkabit ng fuel line, Captain," mahinahon kong sabi habang nakatitig sa kanyang ginagawa. Tumigil ang matanda at dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ng eroplano. Ang kanyang muka ay puno ng uling at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Sino ka para turuan ako? Isang janitress? Umalis ka rito bago ko gamitin itong wrench sa'yo." Hindi ako natinag. Lumapit ako at itinuro ang manual na nakabukas sa ibabaw ng toolbox. Nasa page 42 ang tamang pressure setting para sa modelong yan. At kung hindi mo babaguhin ang anggulo ng valve, sasabog yan bago pa man mag-take off. Natigilan si Soliman. Kinuha niya ang manual at binasa ito. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa akin ng may bagong uri ng pagkilala. "Sino ka ba talaga? Hindi ka mukhang tagalinis lang." "Ako si Annalyn, at ako ang taong muling magpapalipad sa eroplanong ito." Sagot ko nang may kasiguraduhan. "Annalyn, ang piloto na balita ko ay nabaliw na at nagtapon ng career para sa isang lalaki." Pang-uuyam niya,
ngunit may halong lungkot sa kanyang boses. Sikat ka sa usap-usapan, iha, pero dito sa hangar ko, walang puwang ang mga talunan. Hindi ako talunan, Captain Soliman. Nagkamali lang ako ng pinagkatiwalaan. Pero ang langit, hindi ako tatalikuran yan. Sabi ko habang kinuha ang basahan at nagsimulang linisin ang langis sa aking mga kamay. Nagtitigan kami ng matanda. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Isang taong itinapon ng sistemang dati ay tinitingala siya. Sige, wika niya sa wakas. Sa gabi, pagkatapos ng shift mo, bumalik ka rito. Linisin mo ang simulator sa dulo. At kung mapagana mo yon nang hindi mo sinusunog ang buong hangar, baka pag-isipan ko. Naglakad ako pabalik sa locker room nang matapos ang aking shift. Ang bawat kalamnan sa aking katawan ay sumasakit at ang amoy ng jet fuel ay nakakapit sa aking balat. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang gabing pinalayas ako, naramdaman ko ang pag-asa. Habang inililigpit ko ang aking mga gamit, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Celine, mag-isa. Ang kanyang muka ay puno ng panghahamak. May hawak siyang isang baso ng kape. Alam mo, Annalyn, nakilala rin kita sa wakas. Wika niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Mateo told me so many things about you. Na wala ka raw kwenta sa kama, na masyado kang boring, at na ang tanging alam mo lang ay sumunod. Pero hindi ko akalain na ganito ka pala kababa. Hindi ko siya sinagot. Nagpatuloy lang ako sa pag-aayos ng aking bag. Kinakausap kita, janitress, sigaw niya. Bigla niyang ibinuhos ang mainit na kape sa paanan ko. Dahilan upang madumihan ang aking sapatos at ang sahig na kasasabon ko lang. Oops, my bad. Pakilinis na lang ha? Since expert ka naman sa paglilinis ng dumi ng ibang tao. Tumingin ako sa kape sa sahig. Pagkatapos, ay dahan-dahang iniangat ang aking tingin sa kanyang mga mata. Walang galit, walang luha. Isang malalim at nakatutulig na katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Bakit, Annalyn? Iyak ka na ba? Gusto mo bang tawagin si Mateo para ipagtanggol ka? Pang-asar niya. Celine! Tawag ko sa kanyang pangalan. Ang boses ko ay mababa, ngunit may bigat na tila isang nagbabadyang unos. Ang kape ay madaling linisin, pero ang dungi sa pagkatao mo. Kahit gaano karaming training ang bayaran ni Mateo para sa'yo, hinding-hindi mo yan mabubura. How dare you! Akmang itataas niya ang kanyang kamay, ngunit mas mabilis kong kinuha ang mop na nasa tabi ko at iniharang ito sa gitna namin. Mag-ingat ka, Celine. Ang sahig ay madulas, sabi ko nang may malamig na ngiti. At tandaan mo, ang taong nasa ibaba ay walang ibang pwedeng puntahan kundi itaas. Pero ang taong tulad mo na nasa itaas ng dahil sa pandaraya, isang maling galaw lang at ang pagbagsak mo ay hinding-hindi mo kakayanin. Ang gabi sa loob ng maintenance hangar ay balot ng amoy ng lumang langis, kalawang at ang nakakabinging katahimikan ng mga makinang hindi na humihinga. Habang ang ibang manggagawa sa airport ay himbing na sa pagtulog, ang aking mga kamay ay abala sa pagtanggal ng makapal na alikabok sa loob ng isang abandonadong flight simulator sa pinakadulang bahagi ng gusali. Ito ang aking santuwaryo. Ang bawat pagpahid ko ng basahan sa mga switch at instrumentong matagal nang hindi nagliliwanag ay tila isang ritual ng pagbabalik. Ang bawat pagpindot ko sa mga pindutang wala ng buhay ay nagpapaalala sa akin ng pakiramdam ng pagkontrol sa isang dambuhalang ibon sa gitna ng ulap. Akala ko ba ay naglilinis ka lang? Bakit parang kinakausap mo ang mga bakal na yan? Isang boses ang bumasag sa aking konsentrasyon, si Captain Soliman. Nakasandal siya sa pintuan ng simulator. May hawak na mainit na kape na naglalabas ng manipis na usok sa malamig na hangin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri, tila binabasa ang bawat hibla ng aking pagkatao. Hindi sila bakal lang, Captain. Sagot ko nang hindi lumilingon. Ang bawat switch dito ay may boses. At kapag hindi mo sila pinakinggan, doon nagsisimula ang trahedya. Lumapit ang matanda at iniabot sa akin ang baso ng kape.
Uminom ka muna. Masama ang magtrabaho ng walang laman ng tiyan, lalo na kung ang sinusubukan mong buhayin ay isang bangkay. Tinanggap ko ang kape. Ang init nito ay gumapang sa aking naninigas na mga daliri. Ito ang unang pagkakataon na may nagpakita sa akin ng kabaitan sa loob ng mahabang panahon. Salamat, Captain. Huwag mo akong pasalamatan. Hindi ko pa sinasabing tutulungan kita. Untag niya habang tinititigan ang cockpit. Maraming piloto ang kilala ko. Pero karamihan sa kanila, kapag pinalayas ng airline, nauuwi sa alak o sa depresyon. Bakit ikaw? Narito ka sa putikan at hawak ang mop. Ibinaba ko ang kape at tinitigan siya ng diretsyo. Dahil ang langit ay hindi pag-aari ng kumpanya, Captain. At ang pakpak ko ay hindi nakadepende sa pirma ni Mateo. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Soliman. Matigas ang ulo mo, parang ako noong kabataan ko. Sige, ipakita mo sa akin kung anong alam mo. Iyang simulator na yan, may short circuit sa power supply. Kung mapapailaw mo yan nang hindi sumasabog ang buong hangar, baka maniwala akong may pag-asa ka pa. Lumipas ang mga oras. Ang pawis ay humahalo sa uling sa aking noo, habang pilit kong hinahanap ang putol na linya ng kuryente sa ilalim ng control panel. Ang aking isipan ay parang isang computer. Binabalikan ang lahat ng technical manuals na kabisado ko. Hindi ito tungkol sa lakas ng loob, kundi tungkol sa talas ng isip at pasensya. Sa wakas, pagkatapos ng maraming subok, dahan-dahang nagliwanag ang mga panel. Ang mga numero sa altimeter at airspeed indicator ay nagsimulang gumalaw, lumilikha ng isang mahinang ugong na tila isang pusong muling tumitibok. Nagawa mo! Bulong ni Soliman na hindi ko napansing nasa likuran ko na pala. Hindi pa tayo tapos, Captain. Kailangan nating i-calibrate ang throttle response. Sabi ko. Ang aking boses ay puno ng sigla na matagal nang nawala. Nagsimimal ang aming sikretong pagsasanay. Gabi-gabi, pagkatapos ng aking shift bilang janitress, nagiging estudyante ako ni Soliman. Pinupuyat ko ang aking sarili sa harap ng simulator. Hinaharap ang lahat ng emergency scenarios na ibinabato niya sa akin. Engine failure, crosswind landings, total electrical loss. Habang naglilinis ako sa umaga, ang aking mga kamay ay humahawak ng mop, ngunit ang aking isipan ay nasa cockpit. Kabisado ko na ang bawat tunog ng makina ng mga eroplanong dumaraan sa labas. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga basura malapit sa crew lounge, narinig ko ang boses ni Celine. Ano ba yan? Bakit ang tagal ng maintenance report para sa Flight PR-103? Kailangan ko yan para sa pre-flight briefing. Sigaw niya sa isang batang mekaniko. Pasensya na po, First Officer Celine. May nakita po kaming vibration sa engine number 2. Kailangan pa pong i-check ng mabuti. Paliwanag ng mekaniko. Vibration lang? Huwag niyo kaming seryosuhin. Si Captain Mateo na ang nagsabing safe ang eroplano. Pirmahan niyo na yan, banta ni Celine. Napatigil ako sa gilid. Alam ko ang eroplanong yon. Yon ang paboritong Airbus ni Mateo. Ang vibration sa engine number 2 ay hindi basta-basta. Maaring senyales yon ng pagkasira ng turbine blades. Isang maling desisyon, at ang lahat ay maaring mauwi sa abo. Bakit ka nakikinig, janitress? May dumi ba rito na hindi mo malinis? Tanong ni Celine nang mapansin niya ako. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng panggigigil. Huwag mong sabihing nagpapanggap ka pa ring piloto sa isip mo, habang hawak mo ang basurang yan. Celine, ang maintenance report ay hindi lang pirma sa papel. Buhay ng tao ang nakasalalay dyan. Mahinahon kong sabi, sapat na para marinig ng mga taong nakapaligid sa amin. Wala kang pakialam. Isang janitress ka lang. Huwag mong tuturuan ang isang lisensyadong piloto kung paano gawin ang trabaho niya. Sigaw niya. Sadyang nilalakasan ng boses para mapahiya ako. Look at her, everyone! Ang dating Captain Annalyn
na yon ay expert na sa basura. Isang malakas na tawa ang narinig mula sa likuran ni Celine. Si Mateo. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang pilot sunglasses, ang kanyang muka ay puno ng pang-uuyam. Hayaan mo na siya, babe. Ganyang talaga ang mga taong wala ng career. Kumakapit na lang sa kung anong natitirang yabang. Tumingin ako kay Mateo, diretso sa kanyang mga mata. Mateo, ang yabang ay nawawala kapag ang makina ay huminto sa gitna ng ere. Sana ay handa ka kapag nangyari iyon. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka ni Mateo. Bahagyang nawala ang ngiti sa kanyang labi. Hindi ko siya sinagot. Kinuha ko ang aking trash bin at dahan-dahang naglakad palayo. Hindi ko kailangang makipagtalo sa kanila. Ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagpapakita. At ang langit ay hindi kailanman nagsisinungaling. Nang gabing iyon, habang nasa loob ako ng simulator kasama si Soliman, biglang bumukas ang malaking pinto ng hangar. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang mahabang daliri na tumuturo sa aming kinaroroonan. Sino yan? Sigaw ni Soliman habang itinatago ang simulator console. Isang anino ang dahan-dahang lumapit. Ang tunog ng mga sapatos na sadyang idinidiin sa semento ay nagpabigat sa hangin. Nang makalapit ang anino, nakita ko ang mukha ni Mateo. Hawak niya ang isang baso ng alak, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagdududa. Sinasabi ko na nga ba, wika ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng poot. Kaya pala hindi ka umaalis sa airport na ito. Anong ginagawa mo rito, Annalyn? At sino itong matandang basurang kasama mo? Nanatiling nakatayo si Mateo sa bukana ng simulator. Ang kanyang anino ay mahaba at tila isang madilim na galamay na gustong sumakal sa katahimikan ng hangar. Ang amoy ng alak mula sa kanyang hininga ay humalo sa singaw ng petrolyo. Tumingin siya kay Captain Soliman nang may matinding pandidiri bago muling ibinaling ang mga mata sa akin. Isang janitress at isang lasenggong mekaniko sa loob ng isang basurang simulator. Tawa ni Mateo, isang tuyot at mapang-uyam na tunog. Annalyn, akala ko ba ay matalino ka? Ito na ba ang rurok ng plano mo? Ang maglaro ng eroplano sa dilim? Dahan-dahan akong tumayo mula sa upuan ng piloto. Hindi ko pinahid ang uling sa aking pisingi. Hinayaan ko siyang makita ako sa ganitong kalagayan. Marumi, pagod, ngunit may mga matang hindi kumukurap. Ang paglalaro ay para sa mga batang katulad mo, Mateo. Ang ginagawa namin dito ay paghahanda. Paghahanda para sa ano? Sa susunod na pagkakataong maglilinis ka ng banyo? Hakbang ni Mateo pabalik, ngunit bago pa siya makalayo, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang peking ngiti. Ang ngiting ginagamit niya kapag meron siyang kailangan. Lumapit siya sa akin. Pilit na pinapalambot ang kanyang boses. Annalyn, let's be mature about this. Alam kong galit ka. Alam kong nahihirapan ka sa kalagayan mo ngayon at aminin ko, nagkasala ako. Masyado akong naging padalos-dalos. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Captain Soliman sa kanyang wrench sa likuran ko. Ngunit itinaas ko ang aking kamay upang pigilan siya. Gusto kong pakinggan ang susunod na sasabihin ng ahas na ito. Nakita mo na ang hirap ng buhay sa labas, diba? Pagpapatuloy ni Mateo. Hindi ka para sa ganitong uri ng trabaho. May offer ako sa'yo. May mga property tayong kailangang ayusin. Ang bahay na tinitirhan natin, ang bank accounts, kailangan ko ang pirma mo para mailipat ang lahat sa ilalim ng kumpanya ko. Para ito sa kinabukasan natin, Annalyn. Kung pipirma ka, bibigyan kita ng sapat na pera para makaalis sa airport na ito at makapagsimula muli sa probinsya. Isang tahimik na buhay, malayo sa dumi. Isang matalas na kirot ang dumaan sa aking dibdib. Hindi dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil sa tindi ng kanyang kapal ng muka. Gagamitin niya ang huling ari-arian na pinaghirapan ko para pondohan ang luho nila ni Celine, at ang kapalit ay ang pagtatapon sa akin sa limot. Para sa kinabukasan natin, pag-uulit ko, ang bawat pantig ay tila lason sa aking dila.
o para sa kinabukasan ni Celine? Balita ko ay kailangan nyo ng malaking halaga para sa kanyang type rating sa international flights. Natigilan si Mateo, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Business ito, Annalyn. Huwag mo ihalo ang selos mo sa usaping pinansyal. Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito bukas at nangangako ako, hindi ka na maghihirap. Kinuha ko ang isang ballpen mula sa aking bulsa. Ang ballpen na ibinigay sa akin ni Captain Soliman na may nakatagong digital recorder sa loob. Gusto mong pumirma ako, Mateo? Sige. Pero gusto kong marinig mula sa iyo na ang lahat ng sakripisyo ko sa loob ng 5 taon ay wala lang sa iyo. Na ang perang kinuha ni Mama Aurora mula sa aking savings ay gagamitin niyo para sa ibang babae. Annalyn, don't be a martyr. It's pathetic. Inis na sabi ni Mateo, nawawala na ang pasensya. Oo, kinuha namin ang pera. Bakit? Dahil palamunin ka lang naman sa bahay. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo. Ang pirma mo ay kabayaran lang sa lahat ng abalang idinulot mo sa buhay ko. Now, sign the documents tomorrow, or I will make sure you lose even this janitorial job. Tinalikuran niya ako at naglakad palabas ng hangar. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan. Hindi niya alam na ang bawat salitang binitawan niya ay ligtas na nakatago sa loob ng aking bolpen. Iha, boses ni Captain Soliman, puno ng pag-aalala. Huwag kang makikinig sa kanya. Ang taong yan ay walang kaluluwa. Alam ko, Captain, sagot ko habang tinitignan ang maliit na ilaw sa recorder. Hindi ako nakikinig. Nag-iipon lang ako ng ebidensya. Dahil ang pirma na makukuha niya bukas ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang career. Nang makaalis si Mateo, binaling ko ang aking atensyon sa isang lumang radyo sa sulok ng hangar na nakakonekta sa air traffic control frequency. Narinig ko ang isang pamilyar na boses, si Mama Aurora. Kausap niya ang isa sa mga head ng maintenance via cellphone. Hindi niya alam na ang aming frequency ay bukas. Siguraduhin mong hindi dadaan sa masusing inspeksyon ang Flight 103. Wika ni Aurora sa kabilang linya. Ang boses niya ay gorter na tila hinihila sa talim. Kailangan nating makatipid sa maintenance cost na yung buwan para mabili ang unit sa Makati para kay Celine. Si Mateo na ang bahalang mag-clear ng flight papers. Isang pirma lang naman yan. Naramdaman ko ang pagtayo ng balahibo sa aking braso. Hindi lang pera ang ninanakaw nila. Itinataya nila ang buhay ng daan-daang pasahero para sa kanilang personal na luho. Captain Soliman, tawag ko sa matanda. Ang aking mga mata ay naglalabas ng isang nakamamatay na liwanag. Kailangan nating bilisan ng training. Hindi na lang ito tungkol sa akin. May masamang mangyayari sa Flight PR-103. Anong gagawin mo, Annalyn? Tinitigan ko ang simulator na muling nagiliwanag. Pipirma ako sa mga dokumento ni Mateo bukas. Pero gagawin ko yon sa harap ng maraming saksi. At habang iniisip nilang nakuha na nila ang lahat sa akin, ihahanda ko ang aking huling paglipad. Sa dilim ng hangar, ang tunog ng ulan na tumatama sa bubungang yari sa yero ay tila isang palakpakan para sa isang madugong simula. Ang bitag ay nakahanda na, ngunit hindi para sa akin. Para sa mga taong akalang, ang langit ay maaari nilang bilhin. Ang bawat hakbang ko sa loob ng opisina ng Civil Aviation Authority ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Nakasuot ako ng isang malapad na jacket upang itago ang aking asul na uniforme ng janitress. Ngunit ang amoy ng chlorine at sabon ay tila nakakabit na sa aking balat gaya ng isang sumpa. Sa harap ng mga opisyal na may malilinis na barong at nagniningning na mga tsapa, ako ay isang estrangero, isang aninong nagmula sa kailaliman ng airport upang muling abutin ang rurok ng langit. Annalyn Reyes? Tanong ng evaluator habang tinitingnan ang aking lumang logbook. Maiden name mo ito, tama? 5 taon kang walang lipad. Sigurado ka ba na gusto mong sumalang sa recertification ngayon?
Hindi biro ang simulator check pagkatapos ng mahabang bakasyon. Kinitigan ko ang aking mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang mga kuko ko ay maikli at may bahid pa ng uling mula sa hangar ni Captain Soliman. Ngunit ang aking mga daliri ay hindi nanginginig. Ang langit ay hindi marunong makalimot, sir. At ang mga kamay ko ay mas gutom pa sa kaalaman kaysa sa pagkain. Pumasok ako sa loob ng official simulator. Ito ay mas bago at mas sopistikado kaysa sa ginagamit namin ni Soliman sa dilim. Ngunit sa sandaling lumapat ang aking likod sa upuan ng piloto, naramdaman ko ang isang pamilyar na kuryente. Ang bawat switch, ang bawat display, at ang bawat lever ay tila mga lumang kaibigang bumubulong sa akin. Isinara ko ang aking mga mata sa loob ng 3 segundo. Hininga ang amoy ng electronics at recycled air bago sinimula ng engine start procedure. Sa loob ng 2 oras, hinarap ko ang lahat ng unos na ibinato ng computer. Engine failure sa VSA speed, total hydraulic loss, at isang zero visibility landing sa gitna ng malakas na bagyo. Ang aking mga galaw ay mabilis, kalkulado, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa bawat desisyong ginagawa ko, naririnig ko ang pangungutya ni Mateo at ang halahak ni Celine. Ang kanilang bawat saksak sa aking likod ay ginawa kong lakas upang patatagin ang aking hawak sa controls. Nang matapos ang session, ang evaluator ay nanatiling tahimik habang tinitingnan ang data printout. Isang perpektong score, bulong niya. Tila hindi makapaniwala. Annalyn, sa tagal ko sa serbisong ito, ngayon lang ako nakakita ng pilotong bumalik mula sa mahabang hiatus na may ganitong klaseng presisyon. Para kang isang makina. Hindi ako makina, sir. Sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Ako ay isang taong wala nang natitira, kundi ang aking kakayahan. Lumabas ako ng gusali at agad na nagtungo sa locker room ng mga janitor. Mabilis kong hinubad ang aking jacket at kinuha ang mop. Kailangan kong tapusin ang aking shift upang hindi makahalata ang management. Habang nililinis ko ang sahig malapit sa Human Resources Office ng airline ni Mateo, narinig ko ang isang balitang nagpabilis sa tibay ng aking puso. Nag-strike ang mga relief pilots ng kumpanya. Bulong ng isang empleyado sa kanyang kasama. Nagkakagulo sa operations. Maraming international flights ang kailangang kanselahin kung hindi sila makakahanap ng mga sertipikadong piloto na pwedeng sumabak agad-agad. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Gamit ang aking maiden name na Annalyn Reyes at ang aking bagong renew na lisensya, nagpadala ako ng aplikasyon sa online portal ng kumpanya bilang isang independent contractor. Alam kong sa tindi ng kanilang pangangailangan, hindi na nila uusisain ang bawat detalye ng aking nakaraan. Lalo na't ang apelyido ko ay iba sa rehistradong asawa ni Mateo sa kanilang records. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hanga ni Captain Soliman. Nadatnan ko siyang nakaupo sa tabi ng isang maliit na radyo, nakikinig sa balita ng kaguluhan sa airport. Nagawa mo ba? Tanong niya nang hindi tumitingin. Pasado ako, Captain, at nag-apply na ako bilang relief pilot para sa kanilang international sector. Sagot ko habang inilalapag ang aking bag. Inabot ni Soliman ang isang lumang kahon. Sa loob nito ay isang puting polo ng piloto, may mga epaulets na may 4 na gintong bar, ang ranggo ng isang captain. Isuot mo ito bukas. Huwag mong hahayaan na makita nila ang janitress. Ipakita mo sa kanila ang halimaw na ginising nila. Isinuwat ko ang polo sa harap ng isang basag na salamin. Ang tela ay malamig sa aking balat, ngunit ang bawat bar sa aking balikat ay tila may bigat na kasing tindi ng bundok. Sa loob ng 5 taon, tinago ko ang aking liwanag para sa isang lalaking walang ibang ginawa kundi gamitin ako. Ngayon, ang liwanag na yon ay magiging isang apoy na susunog sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Biglang tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng toolbox. Isang hindi kilalang numero ang rumehistro sa screen. Sinagot ko ito ng may matatag na tinig. Hello? This is Annalyn Reyes. Captain Reyes, this is the operations head in Blue Skies International.
Nakita namin ang iyong credentials at ang iyong kakatapos lang na recertification score. Napakaganda na iyong record. May emergency kaming sitwasyon. Ang aming relief pilot para sa flight PR-103 bukas ng umaga ay hindi makakarating. Are you available for duty? Flight PR-103. Ang flight kung saan nakasakay ang mga taong kumuha ng lahat sa akin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin sa aking refleksyon sa salamin. Yes, sagot ko. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. I am more than available. I will be there. Good. Be at the briefing room by 0400 hours. Welcome to the team, Captain Reyes. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan si Captain Soliman. Ang katahimikan sa loob ng hangar ay naputol lamang ng malakas na pag-ugong ng isang eroplanong nag-take off sa malayo. Ang tunog nito ay tila isang hudyat ng simula ng aking paghihigante. Mag-ingat ka, Annalyn, bulong ni Soliman. Ang paglipad sa dilim ay laging may kasamang panganib. Hindi ako natatakot sa dilim, Captain. Wika ko, habang hinahaplos ang gintong bar sa aking balikat. Dahil ako ang magdadala ng kidlat sa kanilang lahat. Ang madaling araw sa loob ng Ninoy Aquino International Airport ay balot ng isang kakaibang katahimikan. Ngunit para sa akin, ito ang hudyat ng isang digmaan. Nakasuot ako ng aking puting uniforme, ang 4 na gintong bar sa aking balikat ay nagniningning sa ilalim ng mga fluorescent na ilaw. Upang itago ang aking pagkakakilanlan, suot ko ang aking asul na face mask at ang aking pilot cap ay nakababa ng bahagya, sapat upang matakpan ang aking mga mata. Sa record ng airline, ako si Captain Annalyn Reyes, isang estrangerong kinuha dahil sa kagipitan. Pumasok ako sa briefing room. Doon, nakita ko agad ang familiar na bulto ni Celine. Nakasuot din siya ng uniforme ng first officer, abala sa pag-aayos ng kanyang lipstick habang nakatingin sa salamin. Sa tabi niya ay isang matandang piloto, si Captain Jimenez, ang senior pilot para sa flight na ito. Good morning, Captain Jimenez. I am Captain Reyes, your relief pilot for today. Ang boses ko ay mababa at malamig. Sadyang binago ang tono upang hindi agad makilala. Ah, Captain Reyes. Salamat at nakarating ka. Malaking tulong ka sa amin, lalo na't medyo mahaba itong Manila to Tokyo flight natin. Masayang bate ni Jimenez. Tumingin sa akin si Celine. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at kaunting yabang. Relief pilot? I thought we could handle this alone, Captain Jimenez. Anyway, I am First Officer Celine. Nice to meet you, Captain Reyes. Hindi ko siya tinignan ng matagal. Isang maikling tango lang ang ibinigay ko bago kinuha ang flight plan. Ang bawat paghinga ni Celine, ang bawat galaw ng kanyang kamay ay nagpapaalala sa akin ng gabing pinalayas ako. Ngunit nanatili akong bato. Ang aking emosyon ay nakakulong sa isang silid na walang susi. Habang naglalakad kami sa tarmac, patungo sa higanteng Airbus A320, nakita ko ang mga VIP passengers na sumasakay sa kabilang dulo ng tulay. Naroon si Mateo, nakasuot ng mamahaling suit, at si Mama Aurora, na tila isang reyna sa kanyang suot na alahas. Nagtatawanan sila, halapang nasasabik sa kanilang bakasyon sa Japan. Bakasyong alam kong pinondohan ng aking mga ninakaw na pangarap. Captain, ang ganda talaga ng aircraft na ito, no? Wika ni Celine kay Jimenez habang pumapasok kami sa cockpit. Sabi ni ni Captain Mateo, ito raw ang pinaka-well-maintained na unit sa buong fleet. Siya mismo ang nag-oversee ng maintenance nito. Gusto kong tumawa ng mapait. Alam ko ang katotohanan sa likod ng maintenance na yon. Alam ko ang bawat shortcut na ginawa ni Aurora para lang makatipid. Nagsimula lang aming pre-flight checks. Si Celine ay halatang kulang sa focus. Mas inuuna niya ang pag-check sa kanyang cellphone kaysa sa mga gauges. Ang bawat kilos niya ay may bahid ng kapabayaan na tila ba ang paglipad ay isang laro lamang sa kanya. First Officer, check the fuel flow parameters again.
Utos ko sa kanya nang mapansin kong hindi niya binabasa ng maayos ang checklist. Napakunot ang noo ni Celine. Captain Reyes, tapos na po. Everything is within limits. Masyado naman kayong mahigpit. Sa cockpit na ito, ang limitasyon ay hindi lang numero. Buhay ang nakataya rito. Sagot ko nang hindi siya tinitignan. Whatever. Bulong niya. Sapat na para marinig ko. Bumaling siya kay Captain Jimenez. Sir, alam niyo ba? May dating pilot dito na janitress na lang ngayon. Si Annalyn, ex-wife ni Mateo. Sayang no? Masyado kasing ambisyosa. Ayun, bumagsak sa putikan. Tumawa si Jimenez ng mahina. Balita ko nga. Sayang naman. Nanatili akong tahimik habang hawak ang throttle. Ang bawat salita ni Celine ay tila isang latigo sa aking likod. Ngunit mas pinatigas nito ang aking loob. Pinilit kong ituon ang aking atensyon sa vibration na nararamdaman ko sa ilalim ng aking mga paa. Isang banayad at irregular na panginginig na nagmumula sa kanang bahagi ng eroplano. Ang engine number 2. Take-off thrust set, wika ni Jimenez habang dahan-dahang bumibilis ang eroplano sa runway. Ang paglipad ay naging maayos sa simula. Habang nasa taas na kami ng ulap, patuloy ang pagmamayabang ni Celine tungkol sa kanyang relasyon kay Mateo at kung paano nila linisin ang kumpanya mula sa mga pabigat na tao. Hindi ko sila kinakausap. Nakatingin lang ako sa malawak na asul na langit, binabantayan ang bawat parameter ng makina. Biglang, ang banayad na panginginig ay naging isang matinding vibration. Ang mga tasa ng kape sa gilid ng console ay nagsimulang gumalaw at lumikha ng isang nakakaabalang tunog. Captain Jimenez, engine number 2 is showing abnormal vibration levels. Babala ko. Ha? Okay naman ang gauges, Captain Reyes. Baka turbulence lang yan. Sagot ni Jimenez, bagaman may bakas na ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. No sir, this is mechanical. Look at the EGT. Exhaust gas temperature is rising slowly. Giit ko. Masyado lang kayong kabado, Captain Reyes, sabat ni Celine habang tumatawa. Baka hindi pa kayo sanay sa ganitong model. Don't worry, safe ang maintenance ni Mateo. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang sasabihin nang ang buong cockpit ay binalot ng isang matinis na huni ng alarma. Ang master warning light ay nag-flash ng kulay pula, tila isang nagbabagyang mata ng kamatayan sa gitna ng kadiliman. Engine number 2 fire! Total power loss on the right side! Sigaw ni Jimenez. Ang kanyang boses ay puno na ng takot. Ang eroplano ay biglang kumiling sa kanan. Ang katahimikan ng ulap ay naputol ng malakas na pagputok mula sa labas. Kasunod ang pagdilim ng ilang display sa cockpit. Anong nangyayari? Captain! Celine! Narinig ang boses ni Mateo mula sa intercom, puno ng panik at takot. Bakit kami bumabagsak? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kanang makina ay naglalabas na ng makapal na itim na usok. Tumingin ako kay Celine. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at hindi alam kung anong gagawin. Ang reynang mapagpanggap ay tuluyan ng gumuho sa harap ng tunay na panganib. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking face mask at ang aking pilot cap. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa screen bago bumaling sa dalawa. Ngayon, bulong ko, ang aking boses ay kalmado na tila walang panganib na nagaganap. Ngayon niyo makikita kung sino ang totoong basura. Ang cockpit ay nababalot ng pulang liwanag ng master warning na tila ba isang sumasabog na bulkan sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng alarma ay hindi tumitigil. Isang matinis na huni na humahalo sa malakas na pagyanig ng buong katawan ng Airbus A320. Ang eroplano ay mabilis na kumikiling sa kanan, tila isang ibong binalian ng pakpak na pilit hinahila ng grabidad patungo sa madilim na karagatan sa ibaba. Captain Jimenez, anong gagawin natin? Hindi tumitigil ang apoy, sigaw ni Celine. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na ang kayabangan. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere
at hindi magawang hawakan ang mga kontrol. Mateo! Mateo, tulungan mo ako! Si Captain Jimenez ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel at ang kanyang himinga ay gipit. Ang matinding stress ay nagdulot ng atake sa kanyang puso. Reyes, ikaw na ang bahala. Hindi ko na kaya. Untag niya bago tuluyang mawalan ng malay sa kanyang upuan. Ito na ang sandaling itinakda ng tadhana. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking face mask at ang aking pilot cap. Tumingin ako kay Celine. Ang aking mga mata ay malamig at matatag gaya ng asero. Umalis ka sa upuang yan, Celine. Ang boses ko ay mababa, ngunit may otoridad na tila isang kulog sa gitna ng bagyo. Annalyn? Ikaw? Nanlaki ang mga mata ni Celine. Ang kanyang labi ay nanginginig sa takot at pagkalito. Anong ginagawa mo rito? Paanong... Sabi ko umalis ka! Hiyaw ko, isang utos na nagpatalon sa kanya mula sa co-pilot seat. Diyan ka nababagay sa sahig, Celine. Dahil sa oras na ito, ang buhay ng lahat ay hindi na nakasalalay sa ganda mo o sa koneksyon mo kay Mateo. Nakasalalay ito sa akin. Mabilis kong kinuha ang kontrol. Ang aking kaliwang kamay ay mahigpit na humawak sa side stick, habang ang aking kanang kamay ay mabilis na nag-aayos ng mga switch para i-isolate ang nasusunog na makina. Ang aking mga daliri na dati ay humahawak ng mop at basahan, na yon ay gumagalaw ng may presisyong hindi kayang pantayan ng kahit sinong baguhang tulad ni Celine. Engine number 2, fire handle pulled. Agent 1, discharged. Bulong ko sa aking sarili habang sinusunod ang emergency checklist na kabisado ko kahit nakapikit. Naramdaman ko ang paghupa ng tindi ng pang-inginig ng eroplano, ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Isa na lang ang makinang gumagana at kailangan naming mapanatili ang taas ng lipad. Sa intercom, narinig ko ang boses ni Mateo na puno ng desperasyon. Pilot, anong mangyayari? Captain Jimenez, sagutin mo ako! Mamatay na ba kami? Ang boses ni Mateo ay basag, malayo sa boses ng lalaking humamak sa akin sa loob ng kusina. Pinindot ko ang button ng public address system. Gusto kong marinig nila ang boses ko. Gusto kong malaman nila kung sino ang may hawak ng kanilang huling hininga. Passengers, this is your captain speaking. Wika ko. Ang bawat salita ay tila isang malamig na saksak sa pandinig ng mga nasa kabila. Mateo, Mama Aurora, sana ay nakasandal kayo ng maayos. Ako si Annalyn, ang babaeng tinawag ninyong basura. Ang babaeng pinalayas ninyo dahil wala na raw pakpak. Narinig ko ang isang matinding katahimikan sa kabilang linya. Kasunod ang isang mahinang hikbi mula kay Aurora. Manood kayo ng mabuti, pagpapatuloy ko. Dahil ang eroplanong ito ay may malubhang sira sa maintenance, isang kapabayaan na pinirmahan ninyo para lang makatipid. Ngayon, ang kapabayaan ninyo ang hihila sa inyo sa impyerno. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Ililigtas ko kayo, hindi dahil sa mahal ko pa kayo, kundi dahil gusto kong makita ninyo ang bawat sentimo ng tagumpay ko habang kayo ay nagdurusa sa kahihiyan. Pinitawan ko ang intercom at itinoon ang lahat ng aking lakas sa pag-stabilize ng Airbus. Ang eroplano ay lumalaban, tila isang ligaw na hayop na ayaw pa amamo. Ngunit ako ang reyna ng himpapawid na ito. Gamit ang rudder trim, dahan-dahan kong itinuwid ang takbo ng sasakyang panghimpapawid. Annalyn, please, iligtas mo kami. Patawarin mo ako. Narinig kong sumisigaw si Celine mula sa likuran ko, nakaluhod sa sahig ng cockpit. Manahimik ka, Celine. Ang ingay mo ay nakakasira ng aking konsentrasyon. Malamig kong sagot nang hindi siya nililingon. Ang mga gaya mo ay magaling lang sa itaas kapag maayos ang panahon. Pero sa gitna ng unos, wala kayong silbi. Tiningnan ko ang navigation display. Ang pinakamalapit na isla ay may maliit na runway. Ngunit ang bagyong namumuo sa paligid nito ay gagawing imposible ang paglapad gamit ang isang makina. Ang hangin ay humahampas sa katawan ng eroplano. Lumilika ng mga tunog ng pag-ungol ng bakal,
na tila ba hihinto na ang lahat sa anumang sandali. Mayday, mayday, mayday. This is Blue Skies Flight PR-103. Engine failure and fire on engine number 2. Requesting emergency diversion to Jamalig Airstrip. Wika ko sa radyo. PR-103. Jamalig Airstrip is too short for an Airbus A320. Plus, the weather is deteriorating. Are you sure, Captain? Sagot ng air traffic controller. Wala na kaming ibang pagpipilian. Sabi ko habang tinitingnan ang altimeter na patuloy na bumababa. I am Captain Annalyn Reyes at ilalapag ko ang eroplanong ito, buhay man o patay ang makina. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Ang pawis ay dumadaloy sa aking no. Ngunit ang aking paningin ay nananatiling nakapokus sa dulo ng aking landas. Sa aking isipan, nakikita ko si Captain Soliman, tumatango at naghihintay sa aking pagbabalik. Biglang, isang malakas na tunog ng pagsabog ang muling narinig. Ang natitirang makina, ang engine number 1, ay nagsimulang maglabas ng puting usok. Ang eroplano ay nawalan ng lahat ng thrust. Kami ay gliding na lamang sa gitna ng kadiliman. Total engine failure, bulong ko. Naging isang malaking glider na lang tayo. Ang katahimikan sa loob ng cockpit ay mas nakakatakot kaysa sa tunog ng alarma kanina. Ang tanging naririnig na lamang ay ang sipol ng hangin sa labas ng bintana. Mamatay na tayo! Annalyn, gawin mo ang lahat! Hiyaw ni Mateo mula sa labas ng pinto ng cockpit. Pilit na sinusuntok ang bakal na pinto. Tandaan mo ito, Mateo, sabi ko sa aking sarili, habang inihahanda ang manual gear extension. Ang huling makikita mo bago tayo tumama sa lupa ay ang aking tagumpay sa kabila ng iyong kataksilan. Ang katahimikan sa loob ng cockpit ay mas nakakabingi kaysa sa anumang pagsabog. Wala nang ugong ng makina. Wala nang kuryenteng nagbibigay buhay sa mga instrumentong digital. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang sipol ng hangin sa labas ng bintana. Isang malungkot na himig na tila naghahanda sa aming huling hantungan. Ang Airbus A320 na dati ay hari ng kalawakan, ngayon ay isa na lamang higanteng piraso ng bakal na gliding sa gitna ng unos. Ito na ba ang katapusan? Bulong ni Celine mula sa sahig. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ang kanyang uniforme ay gusot-gusot. Annalyn, ayoko pang mamatay. Hindi ko siya sinagot. Ang aking mga mata ay nakapako sa madilim na horizon. Sa gitna ng makapal na ulap at ulan, nakita ko ang isang maliit na guhit ng liwanag, ang Jamalig Airstrip. Napakaikli nito. Para itong isang piraso ng sinulid sa gitna ng malawak na karagatan. Sa normal na kondisyon, imposibleng ilapag ang isang commercial jet sa ganoong kapirasong semento. Pero wala na akong normal na kondisyon. Ilabas ang manual landing gear. Utos ko sa aking sarili. Naramdaman ko ang bigat ng gravity habang dahan-dahang bumababa ang mga gulong sa ilalim ng eroplano. Lumilika ng isang malakas na pagyanig at tunog ng bumubukas na bakal. Ang drag ay nagpabagal sa aming tulin. Kailangan kong kalkulahin ang bawat sentimetro. Isang pagkakamali at babagsak kami sa dagat. Isang maling galaw at lalampas kami sa runway patungo sa mga puno. Mateo, Aurora! Wika ko sa PA system. Ang boses ko ay kasing lamig ng kamatayan. Hawakan niyo ang inyong mga upuan. Isipin ninyo ang bawat kasala ng ginawa ninyo dahil sa loob ng 30 segundo, haharap kayo sa inyong hantungan. Ako ang inyong captain. At ito ang huling serbisyo ko para sa inyong pamilya. Naramdaman ko ang paghampas ng hangin. Ang eroplano ay sumasayaw sa gitna ng turbulence. Hinawakan ko ng mahigpit ang side stick. Ang aking mga kalamnan ay naninigas sa tindi ng konsentrasyon. Ang runway ay papalapit na. Masyadong mabilis. Masyadong mataas. Flare! Bulong ko sa aking sarili nang makita ko ang mga damo sa gilid ng runway. Inangat ko ang ilong ng eroplano sa huling pagkakataon. Naramdaman ko ang matinding pagtama ng mga gulong sa semento. Isang marahas na pag-untog na nagpadapa kay Celine sa cockpit floor.
Ang tunog ng umiiyak na goma sa mainit na aspalto ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Inapakan ko ang brakes ng buong lakas. Ang eroplano ay umuungol. Tila isang halimaw na pilit, pinipigilan sa pagtakbo. Ang dulo ng runway ay papalapit na. Isang pader ng mga puno at bangin. Tumigil ang eroplano. Ang bawat bahagi ng bakal ay tila humihingal. May ilang metro na lamang ang natira bago kami mahulog sa dulo ng semento. Katahimikan. Isang malalim at nakabibiging katahimikan ang namayani sa buong aircraft. Dahan-dahan kong binitawan ang controls. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng adrenaline. Buhay kami. Iniligtas ko ang 300 tao gamit ang mga kamay na dati ay pinalayas at minaliit. Annalyn, buhay tayo! Hikpi ni Celine habang pilit na tumatayo. Tinitigan ko siya ng matalim. Buhay ka, Celine, pero ang career mo, patay na. Tumayo ako at inayos ang aking puting polo. Kinuha ko ang aking pilot hat at isinuot ito ng may katumpakan. Hindi ko pinansin si Jimenez na dahan-dahan ng nagkakamalay. Binuksan ko ang pinto ng cockpit. Paglabas ko, tumambad sa akin ang mga pasaherong nanginginig, umiiyak, at ang iba ay nagsisimulang magpalakpakan. Ngunit hindi ko sila tinitignan. Ang hinahanap ko ay ang 2 taong nasa harapang bahagi ng business class. Naroon sila. Si Mateo ay nakasubsob sa kanyang upuan, nanginghinig ang buong katawan, ang kanyang mamahaling suit ay basang-bas ng pawis. Si Aurora naman ay nakatulala, ang kanyang mga alahas ay tila naging mga kadena sa kanyang leeg, habang hawak-hawak ang kanyang dibdib sa takot. Nang makita nila ako, tumigil ang kanilang mundo. Ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng isang matinding kahihiyan. Annalyn. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang basag na baso. Iniligtas mo kami. Hindi ko kayo iniligtas dahil mahal ko kayo, Mateo. Wika ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa carpet ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Iniligtas ko kayo dahil kailangan nyo pangharapin ang batas. Ang kapabayaan sa maintenance na pinirmahan ninyo para lang pondohan ang luho ni Celine, yan ang magpapakulong sa inyo. Annalyn, iha, anak, patawarin mo kami, pakiusap ni Aurora. Pilit na hinahawakan ang dulo ng aking uniforme. Dahan-dahan kong tinabig ang kanyang kamay. Ang aking tingin ay walang bahid ng awa. Wala kayong anak dito. Ang kaharap ninyo ay si Captain Annalyn Reyes. Ang pilotong sinubukan ninyong sirain pero mas lalong tumibay. Mateo, ang buhay mo ay nasa mga kamay ko kanina. At tulad ng pag-ibig ko sa'yo, itinapon ko na ang kontrol. Bumukas ang emergency exit doors at pumasok ang liwanag ng araw mula sa labas. Ang tunog ng mga sirena ng bumbero at rescue teams ay nagsimulang punuin ang hangin. Sa labas, nakita ko ang mga media na nagsisimulang magsipuntahan. Captain Reyes! Tawag ng isang flight attendant. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang mga tao, gusto nilang magpasalamat sa inyo. Tumingin ako sa labas. Nakita ko ang aking sarili sa refleksyon ng bintana. Isang babaeng tumindig mula sa alikabok ng airport floor hanggang sa rurok ng kabayanihan. Naglakad ako palabas ng eroplano. Nilalagpasan sina Mateo at Aurora na tila ba sila ay mga basurang hindi karapat-dapat sulyapan. Sa bawat hakbang ko pababa ng hagdan, nararamdaman ko ang paglaya. Ang bawat flash ng camera, ang bawat palakpak ng mga taong aking nailigtas, ay tila mga hiyaw ng hustisya. Hinarap ko ang mga kamera. Walang luha sa aking mga mata. Isang matatag na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. I am Captain Annalyn Reyes, wika ko sa harap ng buong mundo. At ito
Ang aking muling paglipad, ang silid ng investigasyon sa loob ng Civil Aviation Authority ay balot ng isang malamig at sterile na atmosfera. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng mga papel na binabalasa sa ibabaw ng mahabang mesa. Sa gitna ng silid, nakaupo ako ng matuwid. Ang aking uniforme ay nananatiling malinis at walang bahid ng dumi. Tila ba hindi ako nanggaling sa isang madugong laban para sa buhay ng 300 tao. Sa tapat ko ay nakaupo sina Mateo at Celine. Si Mateo ay hindi makatingin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay tila pagod at may malalim na itim na bilog sa ilalim. Si Celine naman ay pilit na nagtatago sa likod ng kanyang abogado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang baso ng tubig. Captain Annalyn Reyes, panimula ng pinuno ng panel ng mga investigador. Ang iyong ulat ay nagpapakita ng isang seryosong mekanikal na pagkakamali sa Flight PR-103. Ngunit ayon kay First Officer Celine at sa maintenance record na pinirmahan ni Captain Mateo, ang eroplano ay nasa perpektong kondisyon bago ang takeoff. Paano mo ipapaliwanag ang discrepancy na ito? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito na ang sandaling inihanda ko mula pa noong gabing pinalayas nila ako sa sarili kong bahay. Ang mga papel, sir, ay madaling dayain. Ang boses ko ay kalmado. Bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Ngunit ang boses ng makina at ang mga lihim na pag-uusap ay hindi marunong magsinungaling. Kinuha ko ang aking bolpen mula sa bulsa. Ang bolpen na may nakatagong digital recorder. Ipinatong ko ito sa mesa at pinindot ang play. Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Oo, kinuha namin ang pera. Bakit? Dahil palamunin ka lang naman sa bahay. Ang pirma mo ay kabayaran lang sa lahat ng abalang idinulot mo sa buhay ko. Kasunod nito ang boses ni Aurora, ang aking biyenan. Siguraduhin mong hindi dadaan sa masusing inspeksyon ang Flight 103. Kailangan nating makatipid sa maintenance cost na yung buwan para mabili ang unit sa Makati para kay Celine. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Mateo. Ang mukha ni Celine ay naging kasing puti ng papel. Tila ba hinigop ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Hindi yan totoo! Edit yan! Sigaw ni Celine. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Meron din akong kopya ng orihinal na maintenance logs na nakuha ko mula sa hangar ni Captain Soliman bago ito palitan ni Mateo. Dagdag ko habang inilalapag ang isang folder ng mga dokumento. Dito ay malinaw na nakasaad ang bitak sa turbine blades ng engine number 2. Isang impormasyong sadyang itinago upang hindi maantala ang bakasyon ng pamilya ni Mateo. Tumayo ang pinuno ng panel. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Captain Mateo, First Officer Celine, ang inyong mga lisensya ay pansamantalang sinususpinde habang hinihintay ang formal na pagsasampa ng mga kasong kriminal. Ang inyong ginawa ay hindi lang kapabayaan. Ito ay tangkang pagpatay sa 300 katao. Paglabas namin ng silid, hinarang ako ni Mateo sa pasilyo. Sinubukan niyang hawakan ang aking braso, ngunit bago pa siya makalapit, binigyan ko siya ng isang tingin na tila ba dulo ng isang matalas na karayom. Annalyn, please. Pag-usapan natin ito. Mawawala ang lahat sa akin. Pakiusap ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Mawawala ang lahat sa iyo, Mateo? Bakit? Meron ka pa ba? Tanong ko nang may malamig na tawa. Ang bahay na tinitirhan niyo ni Celine? Nabawi ko na yon sa tulong ng mga abogado ko kahapon. Ang bank accounts na akala mo ay maililipat mo? Naka-freeze na ang lahat dahil sa investigasyon ng fraud. Pati si Mama, wala siyang matituluyan. Dagdag pa niya, halos maiyak na. Ang iyong ina ay marunong gumawa ng paraan, di ba? Sabi niya, expert siya sa pagtitipid. Ngayon, hayaan nating ipakita niya ang galing niya sa loob ng isang maliit na apartment sa labas ng lungsod.
Sagot ko habang dahan-dahang isinusuot ang aking pilot cap. Mateo, sinabihan kita. Ang paglipad ng mataas ay may kaakibat na responsibilidad. Pinili mong mandaya, kaya maghanda kang bumagsak sa pinakamabuhanging bahagi ng lupa. Ilagpasan ko siya ng walang lingon-lingon. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Celine na nakaupo sa sahig, tinatakpan ng kanyang muka habang pinaliligiran ng mga pulis. Ang kanyang toreng-garing ay tuluyan ng gumuho. Nagtungo ako sa labas ng gusali kung saan naghihintay ang aking sasakyan. Doon, nakita ko ang isang pamilyar na bulto. Si Captain Soliman. Nakasandal siya sa kanyang lumang pickup truck, may hawak na dyaryo na ang headline ay ang aking matagumpay na landing. Nagawa mo, Captain Reyes, wika niya habang tumatanggo. Nagsisimula pa lang tayo, Captain Soliman. Sagot ko habang pinagmamasdan ang mga eroplanong nag-take off sa malayo. Ang dumi ay malinis na. Ang langit ay handa na para sa akin. Pagdating ko sa tapat ng dati naming bahay, nakita ko ang isang truck ng hakot. Inilalabas ng mga trabahador ang mga gamit ni Celine at Mateo. Sa gilid ng kalsada, nakatayo si Aurora. Nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling seda, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at kahihiyan. Pinapanood niya ang paghakot sa kanyang paboritong chandelier. Ibinaba ko ang bintana ng aking sasakyan. Tumingin ako sa kanya, hindi nang may galit, kundi nang may matinding distansya. Annalyn! Anak! Huwag mong gawin ito! Sigaw ni Aurora habang pilit na hinahabol ang aking sasakyan. Wala kaming mapupuntahan! Hindi ko siya sinagot. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng aking sasakyan ay tila isang pinal na tuldok sa aming kasaysayan. Pinaandar ko ang sasakyan at iniwan silang lahat sa likuran. Ang mga taong akala ay kaya nilang gupitin ang aking mga pakpak ng walang kapalit. Sa salamin ng sasakyan, nakita ko ang unti-unting pagliit ng kanilang mga anyo sa gitna ng usok at alikabok ng Manila. Malaya na ako. At sa pagkakataong ito, wala nang sinuman ang makapagpapababa sa akin mula sa rurok ng aking tagumpay. Ang bagong umaga sa loob ng hangar ng Lipad Pinay Foundation ay hindi na amoy chlorine ng janitress o amoy ng lumang basahan. Ngayon, ang paligid ay nababalot ng bango ng sariwang pintura, bagong electronics, at ang tamis ng tagumpay. Sa itaas ng pintuan ng gusali, nagniningning ang isang plaque na yari sa tanso. Annalyn Reyes, CEO and Chief Instructor. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin ng aking bagong opisina. Nakasuot ako ng isang navy blue na blazer sa ibabaw ng aking puting polo. Wala na ang uling sa aking pisingi. Wala na ang pagod sa aking mga mata. Ang bawat linyang nakikita ko sa aking mukha ay hindi na marka ng pagdurusa, kundi mga mapa ng aking muling pagbangon. Captain Reyes, ang unang batch ng mga scholar ay narito na. Boses ni Captain Soliman mula sa pinto. Nakasuot na rin siya ng maayos na uniforme. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay hindi nabalot ng lungkot ng nakaraan. Salamat, Captain Soliman. Handa na ba ang mga simulator? Tanong ko habang kinukuha ang aking mga flight charts. Everything is green, Annalyn. Sabi ko naman sa iyo, ang mga batang ito ang magiging bagong reyna ng kalawakan gaya mo. Sagot ng matanda ng may pagmamalaki. Bago ako bumaba para harapin ang aking mga estudyante, dumaan muna ako sa aking mesa at tiningnan ang dyaryo para sa araw na ito. Sa loob ng maliit na kolum sa gilid, naroon ang balitang hinihintay ng marami. Dating Senior Captain Mateo at First Officer Celine, permanenteng tinanggalan ng lisensya. Haharap sa 10 taong pagkakabilanggo dahil sa reckless imprudence at fraud. Wala akong naramdamang awa. Ang katarungan ay hindi laging matamis. Minsan, ito ay kasing pait ng gamot na kailangang inumin upang gumaling. Ang kanilang pagbagsak ay hindi ko ginusto. Ngunit sila ang nagpinta ng sarili nilang tadhana. Isang hapon, habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, nakita ko ang isang pamilyar na bulto sa labas ng gate ng foundation.
Si Mateo. Nakasuot siya ng lumang t-shirt na kupas na ang kulay, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Tanging ang abo ng kanyang nakaraan ang natira. Annalyn, tawag niya. Ang boses niya ay mahina at basag. Sandali lang, please. Tumigil ako, ngunit hindi lumapit. Pinanatili ko ang distansya. Isang distansyang binuo ng 5 taon ng panloloko. Ano ang kailangan mo, Mateo? Ang mga abogado ko ang dapat mong kausap. Wala na akong pera para sa abogado, Annalyn. Hikbi niya. Pati si Mama. Nakatira na kami sa isang maliit na kwarto sa labas ng Maynila. Si Celine, iniwan na ako. Sumama sa isang foreigner na nakilala niya sa bar. Tumingin ako sa kanya nang may malamig na katotohanan. Mateo, ang mga taong sumasama sa iyo dahil sa iyong taas ay sila ring unang aalis kapag ikaw ay bumagsak. Hindi mo ba natutunan yon sa akin? Patawarin mo ako, kahit para lang sa 5 taon nating pagsasama. Pagmamakaawa niya, akmang luluhod sa semento. Ang 5 taon na yon ay bayad na, Mateo. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may pinal na tono. Binayaran ko yon ng aking pawis, ng aking pera, at ng aking dignidad nung ako ay naglilinis pa ng dumi ninyo sa airport. Huwag kang humingi ng patawad para sa nakaraan. Humingi ka ng lakas para sa iyong hinaharap, dahil kakailanganin mo yan sa loob ng rehas. Wala ka na ba talagang puso? Tanong niya. Pilit pa rin gumagamit ng gaslighting upang magmukhang ako ang kontrabida. May puso ako, Mateo. Pero ang puso ko ay para na sa mga taong karapat-dapat. Sagot ko habang binubuksan ang pinto ng aking sasakyan. Isang payo, bilang dating piloto, kapag bumagsak ang eroplano dahil sa sarili mong pagkakamali, huwag mong sisihin ang langit. Sisihin mo ang kamay mong humawak sa kontrol. Pinaandar ko ang sasakyan at dahan-dahang lumisan. Sa salamin, nakita ko si Mateo na nakatayo pa rin sa ilalim ng mainit na araw, maliit at tila isang alikabok sa malawak na kalsada. Nilagpasan ko rin ang isang kanto kung saan nakita ko si Aurora na nakapila sa isang murang kainan. Ang kanyang seda ay napalitan na ng mumurahing duster. Ang kanyang yabang ay natunaw na sa hirap ng buhay. Hindi ako lumingon muli. Ang aking paningin ay nakapokus sa malawak na asul na langit sa unahan. Pagdating ko sa runway ng aking foundation, sinalubong ako ng 10 mga batang babae na nagniningning ang mga mata sa pangarap. Sila ang aking misyon. Sila ang aking muling paglipad. Captain Reyes, ready na po kami para sa lesson! Sigaw ng isa sa kanila. Ngumiti ako. Isang tunay at tapat na ngiti. Sige, ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano lumipad at kung paano hindi kailanman hahayaang gupitin ng iba ang inyong mga pakpak. Ang tunog ng mga makinang nagsisimulang umugong sa hangar ay tila isang symphony ng kalayaan. Ang bawat ikot ng propeller ay nagpapaalala sa akin na ang buhay ay isang mahabang flight plan. Maaring may turbulence, maaring may engine failure. Ngunit hanggat ikaw ang may hawak ng kontrol, palaging may paraan para makabalik sa langit. Ipinikit ko ang aking mga mata at hininga ang amoy ng jet fuel at sariwang hangin. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang anino ni Mateo. Ang tanging natitira ay ang malawak na posibilidad ng bukas. Captain Soliman, tawag ko sa radyo, habang inihahanda ang aking sariling aircraft. Annalyn Reyes here, requesting takeoff clearance for a new life. You are cleared for takeoff, Captain Reyes, sagot ni Soliman nang may tawa sa boses. The sky is clear and the world is yours. Itinulak ko ang throttle ng dahan-dahan. Ang eroplano ay nagsimulang tumakbo sa runway, bumibilis hanggang sa naramdaman ko ang gaan ng pag-angat. Sa itaas ng mga ulap, sa gitna ng ginintuang liwanag ng dapit hapon, alam ko na sa wakas, nakauwi na ako. 1 taon ang mabilis na lumipas.
tila isang jet plane na humahagibis sa gitna ng malawak na asul na kalawakan. Nakatayo ako sa harap ng salamin, sa loob ng backstage ng Manila International Aviation Summit. Ang suot kong tuxedo-style pilot suit ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ngayong gabi, tatanggapin ko ang parangal bilang Aviation Leader of the Year. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa dugong dumanak sa aking mga kamay habang pilit kong binubuo muli ang aking mga pakpak. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking pilot pen. Ang 4 na gintong bar na naging simbolo ng aking muling pagkabuhay. Naalala ko ang amoy ng chlorine sa airport floor, ang bigat ng mop, at ang bawat pangungutya ni Mateo na tila mga latigo sa aking pagkatao. Ngunit ang lahat ng iyon ay malabo na, tila mga ulap na nadaanan na ng aking eroplano. Captain Reyes? 5 minuto na lang po at tatawagin na ang pangalan ninyo. Boses ng isang batang staff. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang parehong paghanga ang nakikita ko sa bawat scholar ng aking foundation. Salamat, handa na ako. Sagot ko ng may tipid na ngiti. Bago ako lumabas, kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang isang huling balita mula sa aking private investigator. Naroon ang mga larawan ni Mateo sa loob ng kulungan. Payat, lanta, at walang bakas ng dating kayabangang ipinagmalaki niya sa akin. Si Aurora naman ay balita ko ay namamalimos na ng atensyon sa mga malalayong kamag-anak. Ngunit dahil sa hiya na idinulot ng kanilang krimen, walang sinuman ang gustong tumanggap sa kanya. Si Celine? Isang pangalan na lamang siya sa listahan ng mga diskrasyadong piloto. Nagtatrabaho na raw bilang promo girl sa isang bar sa malayo. Napabuntong hininga ako. Marami ang nagtatanong sa akin, Annalyn, napatawad mo na ba sila? Ang sagot ko ay simple. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa aking sarili. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging masyadong mapagbigay, sa pagiging masyadong bulag sa ngalan ng pag-ibig. Ang kalimutan sila ang pinakamalupit na parusang naibigay ko. Ang hindi na sila bigyan ng kahit isang segundo ng aking emosyon. Dahil ang galit ay isang uri pa rin ng koneksyon, at ang koneksyon ko sa kanila ay matagal ko ng pinutol. And now for our Aviation Leader of the Year. A woman who proved that no storm is too strong for those who know how to fly. Captain Annalyn Reyes. Ang palakpakan ng libu-libong tao ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Naglakad ako patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ng aking takong sa sahig ay tunog ng tagumpay. Paghawak ko sa mikropono, tinitigan ko ang bawat babaeng nasa audience, ang mga asawa, ang mga ina, ang mga anak na sinabihang hindi nila kaya. Ang langit ay walang pader, panimula ko. Ang boses ko ay matatag at puno ng kapangyarihan. Ang tanging limitasyon ay ang mga kasinungalingang pinaniniwalaan natin tungkol sa ating sarili. Sabi nila, ang isang babaeng nasaktan ay babagsak. Pero ang totoo, ang isang babaeng nasaktan at natutong bumangon ay mas mapanganib kaysa sa anumang unos. Dahil alam na niya kung paano gamitin ang sarili niyang pakpak. Pagkatapos ng seremonya, lumabas ako sa veranda ng gusali. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa aking balat. Sa malayo, nakita ko ang mga ilaw ng mga eroplanong nagte-take off at naglalapag sa naya. Captain? Boses ni Captain Soliman sa likuran ko. Inabutan niya ako ng isang baso ng champagne. Nagawa mo na ang lahat. Ano na ang susunod? Ininom ko ang alak at tumingin sa pinakamataas na bituin sa langit. Ang magpatuloy sa paglipad, Captain. Dahil ang kalayaan ay hindi isang destinasyon. Ito ay ang kakayahang pumili kung saan mo gustong maglanding. Wala na ang sakit. Wala na ang hika ng nakaraan. Ang tanging nararamdaman ko ay ang kapayapaan ng isang taong nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Hindi sa loob ng isang bahay na puno ng kasinungalingan, kundi sa gitna ng malawak
at walawang hanggang kalawakan. Ako si Annalyn Reyes. Dati ay janitress, dati ay api, dati ay basurang itinapon. Pero ngayon, ako ang reyna ng sarili kong langit. At sa aking mundo, ang tanging direksyon ay pataas. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata habang ang tunog ng isang paparating na jet engine ay nagiging musika sa aking pandinig. Malaya na ako. Sa wakas, malaya na ako.